So, giunsa daw nako pag-apply og trabaho sa South Korea. So, ngano nakatrabaho ko dito twice, no? So, namang gyud isa ka question diri nga to ang isa ka viewer, nag-ask siya kung giunsa daw nako pag-apply og trabaho or unsaon pag-apply og trabaho sa South Korea. So, by the way, ang proseso nga ako ang i-share sa inyo is factory worker visa ni siya, no? So, dili ni siya about sa farming, sa entertainer, ng mga visa. So, dili ana. Okay? Factory worker lang. Okay? So, sa mga wala pa day kaila sa ako si Nick, o naka-work na ako sa Korea twice. So, ikaduha ko nang apply, ikaduha po ko nakaadtog South Korea. So, it just means na ikaduha po na ako ni naagihan nga proseso, og mao ni siya ako ang i-share diri sa video. Okay? So, pinakauna na to dapat mahibalan when we apply paadtog South Korea factory worker is kung asa ta mga apply, unsay legit nga agency ani. So ang tubag ana isa lang, DMW ang isa ka legit nga agency, wala nay lain. So Department of Migrant Workers, or ang pangalan ana sa una is POEA or Philippine Overseas Employment Administration. So mao lang nay legit nga government agency nga mo process og application paadtog South Korea. Okay? So, mao na siya ha. And karon, ang first thing to do if you plan to apply is, kung dili ka aware sa process, no, kung dili ka aware is, you have to, or mas okay kung mangita ka og Korean Language Training Center. Para sa mo mga Korean Language Training Center, nga naman, kay kami man god aware na mi kung unsa ang process, kung unsaon ka pag-guide. So, pwede ka mag-attend og orientation so that you will be knowledgeable about the process, requirements, qualifications, and etc. So, mo na purpose sa pagpangita nimo og KLC. Ang disadvantage lang pud sa KLC is na siya'y bayad, no, if ever magpa-assist ka sa ilaha. Okay? Pero ang mabuhat sa KLC dili mo diha sa KLC or Korean Language Center mga apply, no? School ra man na sila. So, guide lang na sila sa process. Okay, para sa mo guide lang mi. Pero again, dito jud ka sa DMW mga apply. So, mao na siya. Kung wala jud kay makit-an guys nga Korean Language Center, pwede ra man ka mananaw og video sa YouTube, no, kung unsay proseso. Actually, daghan man og vlog about ani, no? So, mao na siya. So, kato. And karon if ever naka-decide na ka nga mag-apply and mag-KLC ka, so ang first thing to do is, of course, mag-eskwela Korean. Okay? So, while nag-eskwela kag Korean, nagulat ka sa registration. Okay? Kaya mag-register man ka ana for exam. Then, after the registration, mag-exam na ka. Okay? So, by the way, summary lang niya ako ang I will not go into very detailed sa kada process. So, mga highlights na lang ang ako ang i-discuss diri sa video. Okay? So, again, if you want to know the detailed process, so you can attend orientations naman sa any schools nga duol sa inyo So mag-inquire na ka kung asay duol nga Korean Language Training Center. So kami dai naka-base diri sa Tagum City, Davao del Norte. Okay? So summary lang ni. So again, una is registration. So sa registration, ang requirement ana is passport. So registration na siya sa exam, okay? Then online na siya buhaton. Okay? Tapos if mangutana ka kanusa ang registration, so usually first quarter kada tuig. So usually kada February. Okay? So karon ikaduha after registration is exam na. So mag-take na kag Korean language exam. So reading at saka listening lang na siya. Okay? Then after the exam, if makapasar ka ana, proceed ka og isa pa ka test, katong skill test na ginatawag nila. So kani siya scripted ni siya. Okay? So scripted. So mao na siya ang duha ka test nga kinahanglan nimo pasaron una. Okay? So after nimo makapasar anang duha ka test, kanang Korean language test o skill test is mag-medical na ka. So sa medical, any clinic lang na nga as long approved sa DMW o sa DOH. Okay kana. Naman na sila listahan, and diri sa Davao daghan na siya. Okay? Daghang mga clinic nga pang OFW. Okay? So kana siya. After mag-medical exam is dapat fit to work lang na siya Okay? Unsay mga bawal nga sakit sa Korea di ay. Okay? Major, dapat wala kay tuberculosis, Hepa B, HIV, ug dapat dili colorblind. So kanang upat. Okay? Ang pinaka-major. Okay, then karon nakapasar na ka sa medical, fit to work na, kana imong medical result, i-submit na siya dito sa DMW. Okay? So, ang pag-submit ana online lang din. Okay? So, dili na ka need mo visit pa. So, karon
online ang submission sa DMW. So after you submitted your medical results, so next thing is you have to wait for hiring. So ang hiring guys, unsaon nimo na siya, nakay account buhaton ana. Kay katong account manggod mo na siya ginatawag nga EPS account or Employment Permit System account. So kana siya nga account nimo, dihaan nimo mahimalaan ang progress sa imong application. Kanus ka nagka-approval, nagka-visa, nagka-employer, nagka-contract, nagka-visa, hantod kanus sa imong flight. So diraan nimo na siya ma-check online lang. Okay? So karon, you have to wait for hiring kay motatak maguna dito akong kanusa ka ma-hired. And ang reality about this one is sa hiring guys, dili siya ingon taga-adlaw. So na siya 3 months gap. Okay? So for example, karon nga man dili ka ma-hired, just for example, so you have to wait for another 3 months. So ingana siya guys, no? So if ever dili po ka ma-hired atong after 3 months, magulat na po kag another 3 months. So sa tanan process, ang pagulat og employer ang medyo taod-taod. It's because of that kind of system, no? So dili siya yung taga-adlaw. Okay? Then if for example na-hired na ka, so what you will do after nga ma-hired ka, motatak mo na sa imong account nga ma-hired ka. So ang next is mag-contract signing ka. So you have to sign the contract. Actually kanang contract is ma-print lang man nimo siya sa imong EPS account, i-print nimo na siya, tapos permahan nimo. Tapos, after you sign the contract, isubmit na po nimo nagbalik dito sa DMW. Through online lang po ang submission. So, dili pa ka need mo visit. So, after nimo ma-send imuhang documents or kato imuhang contract nga gisaynan, sa DMW karon schedule na kanila og training. So, training na siya. Asa na dapit ang training? Dituan na sa DMW. So, 5 days na siya. No? So, unsay training dito sa DMW? Korean language gihapon, guys. So, 5 days refresher course na siya. So, kinahanglan nimo mag-attend ana. Kinahanglan nimo na siya ma-complete. Why? Kasi, if dili nimo na ma-complete, dili ka makaproceed sa next step, which is the visa processing. So, after nimo ma-complete tong 5 days training sa DMW, so, kuha na siya, katong visa processing, no? So asa pud ka mag visa processing sa DMW gihapon nga office na sila building man sa naka window na siya, okay? Dito ka mag visa processing, then after the visa processing mao to maghulat na lang ka og imuhang actual flight. So usually mga 1 month, no, usually lang niya 1 month after your visa processing is your flight na paadtog South Korea. Okay? So mao to siya ang mga highlights kung mag-apply ka sa South Korea as factory worker. Mao to siya ako ang personal nga naagihan guys. Ikaduha na ko na siya naagihan na proseso. So ako lang balikon again. Pinaka-importante when you apply is first, dili ka maka-apply kung dili mo mapasar ang exam. Okay? So the examinations katong Korean language exam ug ang skill test pati medical. So kana sila ang 3 major tests, no, nga kinahanglan nimo mapasar before ka maka-apply. So in short, sa pag-apply sa Korea, exam muna bago apply. Okay? So mao na siya guys. So if you have questions regarding ani, pwede man ta mag-ask diya sa comment section and I will try to answer, no, your questions as much as I can. Okay? So again, if you want to know more detailed explanation about this one, so I suggest you do your own research, mas maayo na siya through YouTube, no, Facebook na amampod, and you can also attend face-to-face or online orientations. Libre lang na siya sa mga Korean language centers. So kami po diri we offer free orientation sa mga gusto makabalo sa process, and we also tell the reality about applying this system, no, kaning employment permit system ni Korea. Okay, so thank you po and hope to see you sa next video.